Senator Bato de la Rosa sumagot na sa Korte Suprema at eto, Tito Soto muling napahiya kay Senate President Alan Peter Cayetano. At eto ang pinakamalupit, tatlong senador or mga senador gustong suhulan or susuhulan para lang bumaliktad. Nako, malupit tong mga pag-uusapan natin ngayon. Mga banateros, mga kabiyaya, kaya wag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan at may ipapakita ko sa inyong mga video. Pero mapunta ho tayo dito sa pagsagot ni Senator Bato de la Rosa dito sa Korte Suprema. Ito yung mga kaabang-abang din dahil alam naman natin, simula ho nung umuwi or lumabas ng Senado, etong si Senator Bato de la Rosa ay hindi na ho natin narinig yung mga yung kanyang statement mapatungkol dito sa mga nangyaring kaguluhan sa Senado. Pero ito nga good news ay talagang humarap na or sumagot na dito sa Korte Suprema si Senator Bato de la Rosa. At ano nga ba yung pamamahiya na inabot ni Soto dito kay Alan Peter Cayetano? Yan din ang isang mga pag-uusapan natin at etong pinakamalupit. Ilang mga senador sinusuhulan para bumaliktad. Nako, mukhang may mukhang may nag-reveal, no? Mukhang may nag-reveal na nagkakaroon ng suhulan diyan sa Senado. Naku, sino-sino ba tong mga senador na susuhulan para lang bumaliktad? Alam naman na ho natin kung bakit kung bakit sila binabayaran o sinusuhulan o tinatakot para lang syempre para lumipat sa minoria. Abubulol talaga ako sa words niyan. Lumipat doon sa mga bumoto or may posibilidad na bumoto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So hindi na rin talaga bago ho sa atin yan. At ano na sa atin yan matatawag na immune. Ano na ho sa atin yan, immune na. Oo, hindi na bago sa atin yun yung mga ganyang sistema. Pero ang nakakagulat dito, sino kaya itong mga senador na to? Ha? Sino ba tong mga, siyempre, malamang sa malamang alam naman na natin ngayon ang ginigipit. Etong sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, Senator Villanueva, andyan din si Senator Bato, Senator Bongo, Alan Peter Cayetano at iba pa. No, so sino kaya tong mga senador na yun? Yung mga malalaman nyo mamaya. Samantalang, mapunta muna tayo dito sa ibang mga balita na mga mapag-uusapan natin. Katulad na lang, ito po, good news to. Yan, makikita nyo dyan sa ating screen, Sen Pia Cayetano, isa sa mga iniisipan or pinagpaplanuhan gawing chairman ng Blue Ribbon Committee. Ibinahagi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang kanyang kapatid na senador, na si Senador Pia Cayetano sa mga napipili nila na maging susunod na pinuno ng Blue Ribbon Committee. Sinabi ito ni Cayetano sa gitna ng mga haka-haka na babalik si Senador Rodante Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon. Kinumpirma naman ng Senate President na kasama si Marcoleta sa kanilang mga pinagpipilian. Nako, kayo ba mga banateros, para ba sa inyo deserve ba or maganda ba na babae or matatawag na si Senator Pia Cayetano ang ilalagay sa bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Kayo kaya anong maikukomento niyo diyan? Pero para sa akin okay naman, at least alam naman natin ang galaw nito ni Senator Pia Cayetano. So magiging okay. Kesa naman kay Ping Lacson, di ba? Kesa naman kay Hontiveros, kay Soto, kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan, di ba? Mas okay na to. Hindi naman sa sinasabi kong parang napipilitan ako, pero mas okay itong si Pia Cayetano na lang ang ilagay
na chairman ng Blue Ribbon Committee kaysa doon sa mga alam na natin yung mga panggap diyan. Katulad nila nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, lalo na kayo Tiberos. Pero syempre ang mas gusto talaga din ng taong bayan. Although gusto rin naman ng taong bayan na si Pia Cayetano, at ramdam ko naman yan, nakikita naman natin yan, no. Mas gusto talaga ng mga Pilipino na ibalik si Senator Rodante Marcoleta sa chairman ng Blue Ribbon Committee kasi sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee kasi hindi naman po sa dinadaw natin ng mga kababaihan pero parang mas maganda rin po na lalaki. No, lalaki yung ilagay talagang chairman or chair ng Blue Ribbon Committee at bagay na bagay talaga yan kay Senator Rodante Marcoleta. At alam naman natin nung mga 'di ba nung si Marcoleta, si Senator Marcoleta yung chairman ng Blue Ribbon Committee ay maganda po ang pamamalakad, 'di ba? At talagang may nabibisto at nabibisto talaga sila kaya nga nila agad pinalitan si Rodante Marcoleta kasi mabibisto sila eh. Talagang alam niyo yun na makakalampag itong bahay lupa ni BBM tsaka ni Romualdez. Kaya nila kaagad na pinalitan itong dalawang ito. Pero para sa akin talaga, basta nasa panig ng majority at hindi magpapahawak sa leeg, yun ang deserve sa pagiging chair ng Blue Ribbon Committee. At sana kapag pag napalitan na or bago na, ipatawag na yung mga gusto ng taong bayan na ipatawag. No? Katulad yan, yung 18 Brave Marine, yung si Saldico, isum na. 'Di ba? Ang tagal na natin inaantay yun, isum na. Mag-zoom na si Saldico, etong si Gutesa, humarap ulit. 'Di ba? So ipatawag yung mga congressman, yung mga politikong yung mga politikong tawag dito, yung hindi humarap diyan sa yung mga politikong nakatanggap ng mali-malitang pera na itinuturo ng 18 Brave Marine. Maganda 'yan, no? Ako, para sa akin, kahit sino basta hindi magpapahawak sa leeg ni kay Romualdez at Marcos Jr. Hindi pagtatakpan yung dalawang magpinsan kagaya nung ginawa ni Ping Lacson. Okay na okay sa akin. Walang problema. Shoutout nga pala sa t-shirt ni Sir Jack. Napakalambot. No? Napakakuton. O eto, kung may good news, eto bad news. Eto bad news to. Malamang sa malamang. Malacanang hindi pa sigurado kung si Trillanes nga ba ang susunod na DILG secretary. Wala pang impormasyon ang Malacanang kung totoo ang mga ulat na si dating Senador Antonio Trillanes III ang papalit kay Secretary John Vic Remulla bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government or DILG. Sa isang press briefing, sinabi ni Castro na hindi niya nakikitaan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng intensyon na palitan si Remulla bilang DILG Secretary matapos ang naging kaguluhan sa Senado na nagtapos sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate Building. Ika ni Castro, wala po akong nakikitaan na tanggal ang tiwala ng Pangulo kay Sec John Vic Remulla sa ngayon. Ani ni Claire Castro. Grabe, no? Tangina, alam nyo kapag yang si Trillanes talaga ang nilagay bilang tawag dito bilang DILG secretary. Puta na. Gulo-gulo yan. Sobrang bababuyin ni Trillanes. Ngayon pa nga lang 'Di ba? Ngayon pa nga lang binababoy na ni Trillanes yung gobyerno. What if pa kapag nagkaroon ng posisyon niyang hayop na yan? May totoo yan. Puta na kung ano-ano gagawin niya, putang inang niya hayop na yan. Ngayon pa lang murahin na natin. Kung ano-ano gagawin yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Sobrang bababuyin ni Trillanes yan. Yung mga sobrang wawasakin, sobrang
wawalang yain ni Trillanes yung pagiging DILG na yan. Delikado yan. Sobrang delikado yan. Yan yung, hindi siya natatakot kami Hindi siya natatakot pero sa nakikita ko, sa ginagawa. Ngayon pa nga lang sa totoo lang, itong si Remulla nga medyo hindi na, hindi medyo, talagang hindi na gusto ng taong bayan kay Remulla. What if pa kay Trillanes, putang ina. Ay, baliw yung hype na yan eh. May saltik sa ulo yan. Di ba? Isa sa leader ng mga tao yan dun sa mental hospital. Puta na may yan. Wala, bababuhin ni Trillanes yan, maniwala kayo. Pero, gawa ng wala sa hulog ang gobyerno, may posibilidad talaga na etong si Trillanes ay pwede talagang ipalit kay John Vic Remulla. Kamakailan lang nababali-balitaan natin, 'di ba, na medyo hindi na daw sinusunod ni John Vic Remulla si Ma'am Shitars. Ay. Si Ma'am Shitars or si Pap Shitars. Mukhang hindi na daw nasusunod ng maigi. Mukhang may nalabag na kautusan etong si John Vic Remulla. Kaya medyo pinipitik-pitik siya ngayon na kapag inulit mo pa yung ginawa mo, mapapalitan or papalitan kita. Kapag ganyan, Boying Remulla, napapalitan yung kapatid mo bilang DLG. Kutangin na, ilaglag mo na si Marcos. Oo, yung tanginang yan. Kapatid mo, pagtas gamitin ang dami niyong kakaharapin na kaso. Kaya hanggat pag nalaman nyo na napapalitan kayo, tanggalin nyo na agad. Mahirap yan. Oo, pag dumaan na, ay maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Oo. At eto naman, yung mga congressman na nagbitiw sa kanilang pwesto. Ito, papag-usapan din natin. Nagbitiw na mambabatas, inamin may mga botante siya na hindi natuwa sa kanyang boto sa impeachment. Iginiit ng nag-resign na mambabatas na si Juan Tahanan, Party List Representative Nathaniel Odocado, na walang kinalaman ng kanyang naging pagboto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Sa isang panayam, sinabi ni Odocado na kinakailangan niyang unahin ang kanyang kalusugan at pamilya, kaya't nagdesisyon siya na iwanan na ang pagiging mambabatas. Paliwanag niya, ang kanyang boto sa impeachment ay pagsunod lamang sa kagustuhan ng majority bloc. Yan, ayun yung kanyang panayam. Pero ako, may napanaginipan ako dyan Oo, kasi totoo naman talaga na may karamdaman na pinagdadaanan tong mambabatas na to. Yun nga lang, panaginip lang naman to. Wala pa namang kasiguraduhan. Parang may nakabig na malaki-laki. Kasi isipin nyo, aalis ka na lang, bumoto ka pa doon. Diba? Anong galit mo? Diba? So parang wala ka naman ng para ikaba-kaba na baka hindi ka makakuha ng pondo pag hindi ka bumoto. So aalis ka rin naman pala. Pero ba't ka pa pumirma, diba? Kagaya nung sinabi nung dating congressman, napanood nyo ba yung vlog ko? Na yung nangyayaring bayaran sa Congress, ikinuwento niya, idinitalye niya kung paano, yun. Panoorin nyo dun, Oo. Grabe pala talaga magkabayaran niya sa Congress. Samantalang, eto si Senator Alan Peter Cayetano ay nagparinig. Puta na. Ito malupit. Ito ang malupit na parinig ni Cayetano. Ewan ko lang mga banateros, mga kabiyaya, tingnan nyo kung sino ito. Sa palagay nyo kung sino kaya itong pinaparinggan ni Cayetano. Sabi niya, yung hahawakan nyo kami sa leeg o didiktahan, especially kung papunta tayo sa changings the Constitution, malabo kaming sumama. Nagbigay ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng posibilidad ng pakikipagtulungan ng Senado sa iba't ibang grupo, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa charters change o pagbabago ng konstitusyon.
Sa inilabas na pahayag ng Office of the Senator Alan Peter Cayetano, sinabi nitong bukas umano ang Senado sa ilalim ng kanyang liderato sa paikipagtrabaho sa iba't ibang sektor basta't nakaangkla ito sa tama at sa interes ng bansa. Grabe, no? Ang pakikipagtulungan ay dapat nakabantay sa kung ano ang tama, ika ni Senator Alan. Ayon kay Alan, mahalaga ang collaboration sa pamahalaan, ngunit hindi dapat mawala ang pagiging independent ng Senado, lalo na sa mga sensitibong usapin gaya ng constitutional nabubulol na naman. Constitutional change. Yan ha, nabanggit ko ha. Wow, baka tumatawa ka dyan ngayon. Nabubulol ako. Yan, no? Kita mo yung leeg ko sa kabila. Namamaga kasi maga ang dila ko. Ha? Ayan na, nag-vlog lang ako kahit maga yan. Kuya Alan, yan ha. So yan po yung sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Basta, doon tayo sa tama, pare-parehas. We willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa leeg o didiktahan, especially kung papunta tayo sa changing the Constitution, malabo kaming sumama. Grabe tong pahayag na to ni Grabe tong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na to kasi totoo naman 'di ba? Nung si Soto pa lang, no? Nung si Soto pa lang yung Senate President, talagang talagang maano natin na grabe. Grabe sila nagpa-control, halatadong kinokontrol sila, halatadong may humahawak sa leg nila, hindi sila makagalaw ng maayos, 'di ba? So tama naman yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na huwag nyo kaming hawakan sa leeg. Magtatrabaho kami ng maayos. Kaso nga lang, Senator Alan, alam naman na natin na kung ano yung talagang plano ng mga alam mo na, ng mga kalaban. Yan din talaga ang gusto nilang mangyari, na hawakan ka sa leeg at sundin mo lahat ng kagustuhan nila. At kapag hindi mo sinunod yun, uunti-untiin ka nila pailalim. Alam naman na namin yan. Pero kagaya ng suporta, buti na lang talaga matindi ho ang suporta ng taong bayan dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya sana hindi na nga mapalitan, no? Etong si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President, kasi yan po, tsaka niya po talaga yan. Siya talaga dapat, no? Talagang bagay na bagay kay Senator Alan Peter Cayetano ang pagiging Senate President. Talagang at makakaasa tayo dyan na hindi mahahawakan sa leeg ni, alam mo na kung sino yun. Oo, alam mo na hindi kaya nilang bayaran yan. Uy, eto malupit. Breaking news. Sobrang breaking news. Ha? Grabe to. Eto, basahin natin. OSG. No, OSG. Hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na uutos kay PBBM or kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa drug test at medical exam. Grabe to ha. Hinihiling ng Office of the Solicitor General or OSG sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong hinain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayong obligahin siya sumailalim sa physical, mental at hair follicle drug examination. Examination pala, sorry. Sa hinain nitong comment sa sa Supreme Court, kaugnay ng kasong sinampa ni na dating House Speaker Pantelon Alvarez at iba pang petitioner, iginiit ng OSG na walang sapat na basehang legal at constitutional ang naturang petisyon. Ha? Gago ka ba? Ayon sa dokumento, nais ng mga petitioner na pilitin si Marcos Jr. na
Ano itong nakalagay? Wala naman. Na-submit himself to physical and mental examination include a hair follicle drug test. Alam nyo, hindi ko talaga mapagtanto kapag halos lahat naman siguro ng mga Pilipino ngayon at noon pa, alam naman natin na nagpapadrug test pag mag-apply ka ng trabaho. Kumuha ka ng ganito, ng ganyan. Kailangan ng drug test. 'Di ba? So, wala naman din tayong nabalitaan na mga taong kumuha nagpa-drug test na namatay. 'Di ba? Ang pinagtataka ko lang, bakit takot na takot si Marcos Jr. na magpa-drug test? 'Di ba? Sobrang kataka-taka. Na bakit takot na takot siya? Bakit takot na takot siya magpa-drug test? Anong meron? Yung hindi natin alam, no? Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na, pero sobra ho kaming nagtataka na bakit napakasimple lamang ng hinihiling sa'yo at Korte Suprema pa ang nag-uutos sa'yo na magbigay ka ng iyong drug test or examination test. Wala naman ho atang masama sa iyo yun. Hindi mo naman atay kakamatay. Hindi mo naman ikakalumpo yun, di ba? So kataka-taka talaga, bakit ayaw? Tsaka itong Office of the Solicitor General, alam naman na natin na kung sino din na ang naglagay dyan. So, natin parang hindi na kagulat-gulat na pagtakpan niya etong si Marcos Jr. Pero ang nakakagulat dito, bakit takot na takot si Marcos Jr. sa drug test at sa medical exam? Masasabi ba namin na 101 or 1,000,000% na talaga na totoo ang sinasabi ng ate ni Marcos Jr. na addict si Marcos Jr.? Totoo ba talaga na addict si Marcos Jr. na sinabi ni Amy Marcos? Totoo ba yon? At totoo din ba na malala na ang sakit ni Marcos Jr.? Kasi kasama dito yan medical exam So, bakit? Bilang isang presidente, kung tayo ngang mga ordinaryong Pilipino, kumuha nga lang tayo minsan ng ID dyan, kailangan pa ng medical. 'Di ba? Kung mag-apply tayo ng trabaho, kailangan ng medical. Bakit yung presidente takot magpa-medical, takot magpa-drug test? Ayan ang kataka-taka dyan. Sobrang nagtataka na ako. Ay, naku, grabe talaga. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi na talaga natin alam kung ano yung utak na meron itong si tawag dito, itong si Marcos Jr. Hindi ka naman po namin pero bilang kasi 'di ba parang ang weird Ang weird kasi kaming ordinaryong Pilipino, mag-a-apply kami ng trabaho, hihingian kami ng medical, hihingian kami ng drug test, 'di ba? Ginagawa namin agad. Pero yung mismong Pangulo ng bansa na hinihingi ng buong Pilipino, hinihingi ng Korte Suprema ng kataas-taasang hukuman, bakit pahirapan? Anong meron? Posible naman na may phobia? May phobia si Marcos Jr. sa karayong? May phobia si Marcos Jr. sa gunting? Gaganunin lang naman buhok niya sa hair follicle test sa medical test, i-check up lang naman siya. O baka talagang totoo yung sinasabi dati, mga bali-balita na kapag nagpa-check up sa St. Luke's Medical Hospital, etong si Marcos Jr. ay binubura lahat ng record. Hindi kaya totoo yun? Hindi natin alam, no? Grabe. So mamaya, i-reveal ko sa inyo kung sino yung mga senador na susuhulan at para lang bumaliktad. Pero bago lahat, mag-enjoy muna tayo dito sa bidyong ipapanood ko sa inyo na kung saan etong si Tito Soto parang may nakalimutan ata. Nakalimutan o matatawag nating hindi niya alam ang ginagawa niya. Kasi nakatawa-tawa po talaga, no? Sobrang nakakatawa etong nangyari na to. So ito
Sen Soto hiniling na i-refresh ang Section 19 rules of the Senate. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi ata alam ni Tito Soto na ito prepes pa si Soto. Buti na lang talaga nagpalit ng SB. Basic rules, hindi alam. My goodness. Pero para lubos nyo pong maisip, maisip tuloy. Para lubos nyo pong maunawaan, ito po at panoorin natin. The members before all positions were declared holdover vacant. from the Holdover, previous, yes. In accordance with Section 19. Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President? Because, Yes. Yes. Mr. President, Yeah. Mr. The President, minority leader is recognized. I heard, and we saw the notice, the message from the House of Representatives, and you have referred the articles of impeachment to the Committee on Rules. May we know if we have already constituted the Committee on Rules? The Committee on Rules is in the acting capacity. So in accordance with Section 19, the same members and Senator Villanueva. Actually, for your information, Minority Leader, we were in caucus and wanted to meet also the minority to start reading the committee chairmanships, but we thought it prudent to convene the court first. And then when we remove after we convene the court and suspend, we can go back into session to start reading the committees. So I take it that right now the chairman of the Committee on Rules is in an acting capacity. Yes, Senator Villanueva. And in the acting. membership at this point would only be the ex-officio members. And the members before all positions were declared holdover vacant. from the Holdover, previous, yes. In accordance with Section 19. Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President? Because Yes. Yes. And to be fair, because in that Senator case- Pangilinan has a interpretation question. That's why we referred this to the Committee on Rules. Okay. The chairman and the members of the permanent committee shall commence in the exercise of their duties upon election. They shall cease when their successors shall have been elected or designated. So since we have not yet elected or designated their successors, except for the majority leader, our interpretation that it continues. But Senator Pangilinan did bring up the seeming conflict that if it's all seats vacant, then it's Yes, vacant. But precisely. then my initial statement was that you harmonize the rules, and if you harmonize it with pragmatically with what's happening, then we should never have a complete vacancy. Having said that, it is with the Committee on Rules, but I don't think Senator Villanueva scheduled it for hearing until we have the permanent members, just to be sure. And we hope to start doing that this afternoon. we will accept that for now, Mr. Yes. President. Thank you, Minority Leader. We make a note of the manifestation. And, Thank you. and I will note and recognize not only your observations today, but the observation of Senator Pangilinan. And if we need to clarify later on, it'll be a good opportunity for us to look at the rules, given the 1392 present setup, unless we are overtaken by events. Yes. Okay. Majority Leader? Correction, Mr. President, 1311. Yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako yung nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Subiri. Yes. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I'll be able to perform
my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have, at this point, I would like to maintain my independence. Mr. And President. I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for Yes. that and for the respect. And we will all still be friends no matter what. Thank you, Mr. Thank you, President. Senator Ejercito. So the Secretariat has that noted and we can now compute the membership at a 13-11 proportion. So that we do not, we're not accused of any delay. Acting Majority Leader, what's your pleasure Yes, Mr. about the President. articles of Yes, impeachment? yes, that Mr. has been President, just to referred? put on record, as Senator JV made mention, this his statement is for the purposes of proportional representation in the membership of committees. Also, Mr. President, Senator Lacson asked this representation to put also on record the membership of the Senate Committee on Rules or ex officio members would have to be the new ex officio members. So just to put Yes. that on record, Mr. President. That's a correct observation from Senator Lacson. Thank you. Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the Committee on Rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President. Is there any objection? There's no objection. It is so referred. So ngayon nga mga banateros, pinagtatawanan nga po ng netizen yung video na yan ni Senator Soto. Hindi natin alam kung nakalimutan niya ba or talagang hindi niya lang talaga alam. Sa bagay, wala naman talaga ding alam si Senator Tito Soto. Ang kinaganda lang talaga dito dati noon, kapag hindi niya alam, hindi niya rin pinanghihimasukan. Kaso ngayon, ay nasobrahan din kasi yung yung yabang ni Tito Soto nitong naging senador siya nitong huli. Talagang nawala eh. Alam mo yun, dati si Tito Soto hindi naman yan nangihimasok sa mga usapin diyan sa Senado, lalo't hindi niya alam. Kaso ngayon, etong gawa ng hawak nga sila sa leeg, gawa ng tuta, nabansagan na nga siyang tuta, at obvious naman, halatado na may nagkokontrol, may nagkukumpas sa kanila ni Ping Lacson, kaya talagang alam yun yung kahit hindi nila alam, pinaglalaban nila para lang, alam mo yun, para lang hindi sila malintikan doon sa tinatawag na bossing nila. Ewan ko sino ba yung bossing na yun. So dito naman tayo mapunta sa panayam dito kay si Senator Bato de la Rosa. Matagal-tagal na ho nating hindi narinig or hindi nalaman, nabasa or napanood yung kanyang sagot sa mga issue. So ngayon, ito po, mapapanood po natin ang video ni Senator Bato de la Rosa at mapatungkol na rin dito sa petisyon ng, kung di ako nagkakamali, petisyon ng Korte Suprema. Wait lang, tingnan natin para sure po, no? Petisyon ba to? Petisyon ng Korte Suprema ba? Etong Sen Bato, nakasagot na sa hirit ng trayo. Sen Bato sumagot na sa Korte Suprema para sa hinihiling TRO pala, sa hinihiling na TRO. So ito po, at panoorin natin, isusunod natin dito yung video ng senador na susuhulan para bumaliktad. Kaya huwag kayong aalis, ha? Opo, attorney, nakapag-usap na ho ba kayo sa inyo pong kliyenteng si Senator Bato de la Rosa so far? As of now, wala pa po. Until now, ever since nung nagkita kami, mga 1:30 a.m. prior to his alleged exit from the Senate. Opo, at balita namin kahapon ay nakapaghain kayo ng reply na doon sa Korte Suprema. Ano ho yung mga legal na basihan po ninyo hinggil nga po dito sa hiling na TRO para laban sa anumang ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa?
Well, essentially, ang sabi namin, nag-file kami mga 7:20 p.m. Ngayong araw pa sana yung deadline namin, pero we thought it best to file it today para mawala na yun sa isip namin at saka to also give time for the Supreme Court also to really study it, no? Kasi medyo mahaba yung aming originally 156 pages yun, pero somebody commented na medyo masyadong mataas. So we tried to trim it down to 117 pages. Ang aming sabi lamang doon, no, sana hindi tayo masubjudice kasi pending ito, pero essentially yung mga essential points lang, so the public, I have to balance also the right of the public to know. Ang sabi namin doon is essentially ang executive department cannot merely say na kanya lamang na diskresyon yung pagpa-implementa ng warrant of arrest. Kasi hindi namin give up yung argument on jurisdiction, no? Kasi sabi namin, wala namang jurisdiction talaga ang ICC dito. Kasi nga, ang sa amin natin, under Article 127, Paragraph 2, only matters under consideration before the ICC. Ang pwedeng ma-extend pa yung, meron silang residual jurisdiction, no? Kasi nag-withdraw tayo on March 17 of 2019. Pero, yung residual obligation sila, dapat in-exert nila yun within a certain period, no? 1 year ang tingin namin na period, nag-seek ng authorization yung ICC prosecutor on May 24, 2021 at yung pre-trial chamber nag-authorize ng investigation only on September 16 of 2021, and then ang warrant of arrest na issue on November 6 of 2025. So many years, no, after we withdrew from March 17 of 2019. So ang tingin namin, wala talagang jurisdiction na ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya Philippine courts. But even then, maski i-grant na lang natin na kasi may decision na yung appeals chamber sa ICC, granting for the sake of argument, no, without agreeing with them na merong jurisdiction pa. Jurisdiction is different from domestic enforceability. Yung pag-enforce ng warrant of arrest, hindi na yan exclusive domain ng executive department kasi meron ng right to liberty, right to life of a certain person. Yung if you already affect the person's right to liberty or to his right to life, by constitutional function, sa talaga yan, sa judiciary yan. So dapat may involvement na yung ating Bill of Rights. Kasi nga po, yung Bill of Rights natin was precisely enshrined in the 1987 Constitution to check on government excesses. After ng martial law, kailangan natin maglagay talaga ng Bill of Rights para ma-check natin yung dictatorship, executive dictatorship, Marcos dictatorship noon. Kaya nga ngayon, since the ICC warrant would touch on the person's liberty kay Senator De La Rosa, dapat ito idaan talaga sa korte natin. It does not, a foreign or international request cannot automatically override the Philippine Bill of Rights. And sa atin naman, yung probable cause for arrest within Philippine territory must still pass through Philippine constitutional processes. Ang aming palaging sinasabi sa aming reply, hindi pwede i-implementa yan without a valid Philippine court-issued warrant of arrest simply because of the fact dahil sa yung surrender or extradition na nakalagay sa Section 17. Sa extradition, meron tayong rules of procedure dyan promulgated by the Supreme Court. Pero yung surrender aspect, wala tayong rules of procedure po dyan. Hindi natin kinopya lahat sa Rome Statute yung procedure dyan. Kasi nga po, na-trace namin doon sa interpellation when the law was framed or crafted by the Senate based on the deliberations by Senator Ligarda upon Senator Gordon. Kasi Senator Gordon pa ng sponsor niya. Nakita talaga doon na yung surrender mechanism would need a law. It would need a specific separate law for it to be implemented in the Philippines. Wala tayo niyan eh. Kaya nga nag-propose kami sa aming petition, kung wala yan, why don't we apply the extradition rules, no? Ayaw din ng Solicitor General. Kaya yan ang amin. So kung ayaw niyo yung extradition na rules of procedure, wala tayong surrender procedural mechanism, so dapat hindi ninyo i-implementa yung warrant of arrest. Wala palang rules of procedure. Hindi po pwede executive determination lang yan. Hindi pwede executive discretion lang. That is the essence of our argument. Ayaw ng OSG yung extradition rule, attorney, dahil matagal po yung proseso nun? Yun siguro ang kanilang tingin. Kasi instead of discussing the reason, they devoted around a lot of pages differentiating the concept of extradition from surrender. Alam naman namin na iba talaga yung
surrender at saka extradition. There's no need to differentiate it to us. We know it. Kaya nga sabi namin, since we do not have a law implementing the surrender mechanism, we do not have the procedural mechanism as to how we can implement surrender, then we can apply by analogy lamang yung extradition. Ayaw nila eh. Kung ayaw ninyo, huwag nyo i-implementa yan. Paano mo i-implementa yan na wala pala tayong procedural mechanism yan? Bawal yan. Yun ang aming argument. Opo, ang dating po kasi, attorney, parang pag natanggap natin yung foreign warrant, tulad nitong ICC warrant of arrest, urgent kaagad yung implementasyon. Parang meron tayong, ang gobyerno ay merong pressure o talagang mandatory na talagang sumunod dito. Parang ganun ang dating. Ay, hindi po pwede yan because that already involves arrest. And if it involves arrest within Philippine territory, then you have to apply Article 3 of the 1987 Constitution. The constitutional protections against arrest would now operate because arrest cannot be based merely on executive discretion. It involves judicial determination. Kaya nga, ang sa amin, pag mag-aresto ka ng tao, hindi po pwede na based on the discretion lang ng executive department, i-honor nga yung mga divorce nga, yung mga foreign divorce, palagi kong inuulit, yung mga foreign judgment, kailangan mo pa nga ipa-confirm sa korte under Rule 38 section under Rule 39 section 48. Kailangan mo yan ng petition for judicial confirmation. Ito pang warrant of arrest that would involve the liberty of a person. Maling-mali yan. Tsaka gusto ko rin sabihin na yung practice na idaan mo sa korte, customary international law yan. Nandun din sa aming reply, Sa customary international, lahat po ng constitutional democracies, ina-apply yan sa aming past pleadings. Ang daming mga examples sa ginamit namin. Gamitan lang natin yung El Masri Nasim case. Yung El Masri Nasim case, sa Italy yun nangyari, involving a Libyan. Kasi yung Libyan na national, nandun sa Italy, nadakip siya based on the warrant of arrest by the ICC. Nag-resort siya to Article 59. Hello? Yes, sir. Go ahead, sir. Okay, to resort siya. Anong ginawa ng Italy? Alam mo, in-entertain ng Italy. And it conducted a hearing in the case and it determined whether or not his rights were violated. And the Italian court found out that his rights were really violated. Alam mo ang ginawa sa kanya? Pinakawalan siya at dineport back to Libya. We can also cite another example in Ivory Coast, the Simon Gbagbo case. Simon Gbagbo case also had an ICC warrant of arrest, but the Ivory Coast, the court there likewise exercised jurisdiction and determined that his rights were violated and insisted on his jurisdiction rather than delivering him to the ICC. Yun ang aming mga ang dami pang mga kaso, yun ding anak ni ni Libyan leader Gaddafi, and other because that would touch now on the rights of a person. His liberty is now at stake. So kinakailangan talaga yan ng court determination. Hindi po pwede yung executive determination lamang. At dahil nga doon sa inilabas na arrest warrant ang ICC at binansaga pa nga wanted. At ngayon, dahil nga sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa, ang OSG mismo, binansagan si Bato na fugitive from justice. Reasonable ho ba itong pagtawag po sa kanya? That's very unfair, Kasi klaro naman yan ang the Vallecas Transit case, That's the newest Supreme Court decision which defines what is a fugitive. Before a person can be declared as a fugitive, there are 6 steps, sa aking nabasa before ka ma-declare as fugitive from justice. And it even involves a court determination also. Dito wala namang kaso siya sa Pilipinas. Wala naman siyang Philippine recognized warrant of arrest. Kailangan i-recognize muna yan na meron siyang warrant of arrest before he can be technically determined as a fugitive from justice. Lumayo lamang siya sa Senado kasi ayaw na niya, ang speculation ko, ayaw na niya. Nandun ako before the putukan, kasama kami nakita talaga niya yung yung hassle sa mga senador doon, yung mga staff dahil sa kanyang presence doon, But that does not mean that he is already a fugitive from justice because there is no Philippine recognized warrant of arrest. Kaya hindi po pwede na tawagin siyang fugitive from justice. He is just making himself unavailable. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa tingin po ninyo, gaano katagal kaya magdedesisyon ang Korte Suprema patungkol dito sa TRO doon sa arrest warrant laban po kay Senator Bato? Well, as to that, that is really the discretion of the Supreme Court. It's really up to them and I do not want to comment on it. Kasi kanilang, yan, it's within their discretion po.
Attorney, may buntag si Admar po ito. Kung idediretso po sa ICC agad itong si Senador Bato, edi mawawala po yung ano, sir, yung sinasabing ang ICC ang court of last resort, court of Last resort. at mawawala din yung issue ng o yung principle of complementarity kung saan Yes. sinabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago, sabi niya rito, quote and quote, it acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Hindi pa nga natin alam, may naisang pa bang kaso dito? Wala din tayong narinig na reaksyon na mismo ng Korte Suprema na sinasabing hindi namin kaya yung ilitis, diretso na yan sa ICC, attorney. Isa yan din. Kasi na-discuss din namin doon na, di ba nagpadala na yung CIDG ng subpoena? Pero binawi. Kasi that goes into the investigation daw of the AJK killings. Then, pwede nating ma-argue, and we in fact argued, na yung pagpadala ng subpoena, even if binawi, we already exercised now our jurisdiction on the matter. No, it may be argued, it can be argued now in the ICC na since the Philippine National Police has taken cognizance of the case, then ICC must respect the principle of complementarity. Kasi nga, noon, wala namang talagang kaso na final dito sa Pilipinas. Totoo yan. Pero ngayon, meron ng investigation na ginagawa. So, it can be argued that based on the principle of complementarity, that the Philippines is now exercising jurisdiction on the AJK. Maganda rin yan kasi kung merong kaso dito sa Pilipinas, I'm very sure haharapin namin yan ni Senator Bato de la Rosa. No? We will file counter affidavits, we will answer it basta dito sa Pilipinas. Kasi mga Pilipino tayo, may batas tayo, working yung ating Philippine judiciary, healthy yung ating prosecutorial system. Bakit pa tayo doon sa malayo masyado na bansa na hindi na nga tayo miyembro doon? So kailangan i-follow natin yung principle of complementarity. Since we are now exercising jurisdiction, then ICC should take a hands-off approach on the case. Opo. Maging yan po ba, attorney, yung masyadong matagal bago nagkaroon ng investigasyon ukol dito, halimbawa kung talagang iuusad po ng ating mga law enforcer yung pag-iimbestiga dito sa sinasabing EJK dito kay Senador Bato, maaari ba itong questionin din sa korte po? Kasi doon sa ICC warrant, way back noong siya pa ay Chief of Police ng Davao City, iniuugnay yung kanyang kaso. Well, that's one of the grounds, pero as a general rule kasi, pag crimes against humanity, wala yung prescriptive period eh. So baka yan ang sasabihin nila na argument din. Pero of course, if we will we will handle the case. That's one of the reasons also that we will cite. But we should take note that under both international law and domestic Philippine law, crimes against humanity, war crimes do not prescribe. And this means that perpetrators can be investigated, prosecuted, and punished at any time, regardless of when the crimes were committed. And this is actually an additional argument on our side, no? Kasi nga po, the Philippines can always exercise jurisdiction insofar as AJK is concerned, simply because of the fact that these crimes, no, these crimes against war crimes, genocide, crimes against humanity, does not prescribe. Meaning, maski kailan pa ito na gawa, o ilang taon na ang lumipas, hindi yan siya magpe-prescribe kung mag-fall talaga siya under crimes against humanity at hindi doon sa mga individual crimes concerned. No? Ang problema yan, kung magpitsi-pitsi sila ng imbestiga, yung murder, like for example, kung murder lang, it will prescribe. But if you will lump that together into a widespread attack against a class of persons, such that it will now fall into the definition of crimes against humanity, then it will become imprescriptible, as it is in fact imprescriptible. So, additional reason yan natin na, ituloy nyo yung investigation dito sa Pilipinas. Kasi nga po, imprescriptible naman yan, harapin namin dito sa Pilipinas. Yun ang additional argument natin. Opo, attorney, paghahambing lang po kasi kayo din po yung naging abogado doon sa nangyaring Maguindanao massacre po.
sinasabi kasi nila na hindi gumagana yung ating justice system. Tapos parang mas marami pa ata yung biktima na involved dito sa Maguindanao Massacre kumpara doon sa sinasabi nila doon sa ICC po, attorney. Pero nakayanan kahit na umabot ata ng mahigit isang dekada ba yung pagdinig or trial po dito, attorney? Yes, I was involved in the Maguindanao Massacre kasi nga po naging involved ako dun sa state witness, no? Naging state witness sa Maguindanao Massacre, and then later doon lang ako as private counsel ni Congressman Toto Maudadato, no? Ang aking nakita doon Maguindanao Massacre nga yun the trial may have been a bit long, pero nagkaroon ng hustisya. The accused were given the chance to prove their defenses in court. They were able to cross-examine all the witnesses, but the judge found out that they were really guilty as the evidence against them were overwhelming. So, and the requirement of proof beyond reasonable doubt was reached. So, nagkaroon ng hustisya. At ngayon, pending yung kanilang mga apelasyon, ang ibang incidents na doon sa Court of Appeals, ang iba na doon sa Supreme Court. But then again, justice was achieved. So, kung posible yun sa Maguindanao Massacre, how much more sa yung alleged AJK incident dito sa Pilipinas. So, i-file nila dito, ipatuloy yung investigation and we will face them. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Si Senator Bato, kung makukumpirma po ninyo, ay nandito po sa Pilipinas at wala po sa abroad. Well, I'm certain na nandito siya sa Pilipinas kasi ilang beses na niya sinabi sa akin at ilang beses na rin sa media, hindi alis sa Pilipinas yun. Dito lang yun siya. He is making himself unavailable simply because of the fact na nung May 11, nakita naman natin yung intention talaga ng NBI na dakpin talaga siya. Pumasok pa nga sa Senado in the morning binugbog pa nga yung mga empleyado ng mga Senate employees Anong ibig sabihin nun? They really had the intention to arrest Senator Bato de la Rosa even if the warrant of arrest had not yet been confirmed before Philippine courts, even if they did not secure a Philippine-issued warrant of arrest. That already involves deprivation of liberty, and if it involves deprivation of liberty, it is the function of the judiciary to know whether or not due process was observed, because under the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, kaya, he is making himself unavailable. Sino bang gusto na takpin ka lang kaagad, hindi ka bigyan ng day in court, dadalhin ka sa Netherlands? Ito i-emphasize ko rin ang sabi kasi, he was given due process in the ICC, and ICC will give him due process there. Hindi po pwede yun. Kasi nga po, yung ICC follows the inquisitorial approach in their justice system. Anong ibig sabihin yan? Yung parang preliminary investigation nila doon, secret, wala kang chance to defend yourself. You are not even given the chance to file your own counter affidavit. You do not even know that there is already an investigation against you until the warrant of arrest is even a secret. It is, it is under seal. Mm-hmm. So, how can you say that there was due process? Ang due process mangyayari after na madakip ka. Parang si Tatay Digong. Kawawa si Tatay Digong dun. Mm-hmm. Halos nga pagpirma ng kanyang signature, hindi na nga masyado klaro. Gusto ba natin mangyari din yan kay Senator Bato de la Rosa? Para bang dakpin mo na kita, sa presento ka na magpaliwanag? Hindi po pwede yun. Hindi due process yan sa atin under the Philippine concept. Kaya kinakailangan talaga yan. Dadaan muna sa Philippine court. Opo. Attorney, nag-convene na po yung Senate Impeachment Court. Ngayon, absent po si Senator Bato de la Rosa. Gaano ho ba kalaki ang papel niya, kung sakali man, dyan po sa Senate Impeachment Court? Well, kung kinakailangan, I think he will consider appearing. No? Pero as of now, siguro sa tingin niya, nagmamasid naman yan sigurado ako sa TV, no? Kung anong nangyayari sa impeachment court. And I'm very sure he is monitoring. So, pag yung kanyang importansya doon, during the voting, if there is a felt need for him to be there, baka i-consideran niya yan. Pero ang sa akin lang is, I hope the public will understand na he is making himself unavailable now, wala siya sa Senado, kasi existing and present yung threat, active yung threat of arrest sa kanya na pwede siyang dalahin kaagad sa Netherlands. Ang gusto lamang niya, idaan sa Philippine courts yung proseso. So, Filipino naman siya, he is covered and protected by the 1987 Constitution. Ang request niya, let him avail of his rights under the 1987 Constitution. Let there be a Philippine-issued warrant of arrest. Opo. Kung absent, kung wala po siya, hindi naman ganoon kalaki yung epekto sa magiging boto kung sakali mang conviction o acquittal sa kaso po ng impeachment case ni VP Sara.
As of the present, kasi kailangan nila ng 16 votes as of the present, may 12 tayo, 11 lang sila. So baka sa tingin ni Senator Bato, baka hindi pa primordial need ang kanyang presence sa Senado. Opo. Pero po pwede ho bang via Zoom, video setup, conferencing po yung gagamitin ni Senator Bato dyan po sa Senate Impeachment Court, Attorney? Maaari ho ba yun? If there will be a resolution that will be passed by the Senate and the Senate will approve it, it's just a procedural mechanism to ensure all senators can vote. That is a possibility. We never know. Opo, huli na lang. Ngayon na nag-convene na nga yung Senate Impeachment Court, may kapangyarihan ho ba silang magbasura ng kaso dito kay Vice President Sara Duterte? It is a legal possibility. It is a legal possibility. If one will file a motion to strike out the impeachment complaint, that is a legal possibility, but I do not want to impose my opinion upon our good senators. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na yung mga taga-suporta po ni Senator Bato de la Rosa. Sa mga hindi nagasuporta kay Senator Bato de la Rosa, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. No? Sana hindi po mangyayari na meron ding foreign warrant of arrest po na ma-issue po sa inyo. Kasi nga po, doon nyo na lang makita ang kahalagahan ng mga opinion po ni Attorney Israelito Torion. Kung makikita ninyo na, let us say, meron na kayong warrant of arrest galing din sa ICC, or kung paniwalaan natin yung isang dekano na the 1987 Constitution daw does not distinguish na any warrant of arrest so long as it is issued by a judge, pwede na daw yun ipa-effective dito sa Pilipinas. What if merong warrant of arrest galing sa China against these persons at i-implement yung warrant of arrest galing sa China or from Timbuktu or from Mali or from Africa? May warrant of arrest, idiretso na lang i-implementa dito sa Pilipinas. Gusto ba natin yun? Of course, hindi. Baka mangangailangan din kayo ng abogado na hindi matitinag at mag-i-insist na dapat sundin yung ating Philippine laws. Yan po ang pinaglalaban natin. Tayo po ay Pilipino. Tayo po ay mayroon tayong sariling konstitusyon. Mahalin natin ang Pilipinas. Dapat mahalin natin ang ating kasarinlan, ang ating sovereignty, at i-embrace natin ang ating independence as a nation. And we should insist in the protection of the rights of our Filipino citizens. Sa mga nagmamahal po kay Senator Bato de la Rosa at kay Tatay Digong, salamat po sa inyong suporta. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi nga po, kinakailangan natin ngayon ang lahat ng dasal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana magkaroon ng milagro at patnubayan tayo at pagbigyan tayo ng ating hinihingi doon po sa pinaka-taas-taasan na korte dito sa ating bansa. Patuloy po tayong mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa buong may kapal na sana pagbigyan po tayo. So yun po mga banateros, no? Ano pong may kukomento nyo ho doon sa pahayag ni Attorney Torion dito sa sagot ni Senator Bato de la Rosa para sa hinihiling na TRO sa Korte Suprema. Alam nyo, sa totosin lang alam nyo dapat hindi na para pag-isipan ng Korte Suprema yung TRO ni Senador Bato de la Rosa kasi una-una doon pa lang sa salitang walang jurisdiction ng ICC dito sa bansa natin, dapat hindi na dapat masyadong pag-isipan pa ng Korte Suprema yan, diba? Paglabag na sa konstitusyon yung ginagawa sa atin, biruin mo kung may kaso man na isasampa kay Senator Bato de la Rosa, bakit gumagana naman kahit papano yung justice system natin? Talagang binabaliktad lang ng iba dyan, diba? Hindi ko nababanggitin kung sino yung iba na yun. Diba? Okay naman Pero ang nagtataka ko, ba't ayaw nilang sampahan ng kaso dito? Si Senator Bato de la Rosa nasa Pilipinas siya at dapat naman nandito talaga siya masampahan ng kaso kung merong mang isasampa sa kanya. Bakit kailangan yung ICC pa talaga, 'di ba? So sobrang sobrang ng grabe, no? Sobrang ng katarantaduhan, pero ito may chismis. Ito ay chismis or matatawag nating bali-balita. Ngayong panahon kasi naitulog ko kaya marami ako napapanaginipan. Alam nyo, napanaginipan ko to na yung nangyaring issue sa Senado, yung nangyaring pasabog na warrant of arrest na ICC, yun ay panakipbutas lamang para sa isang issue na hindi dapat mapansin ng taong bayan. Hindi ko lang din matukoy doon sa panaginip ko kung anong issue yun, kung ano yung parang iniiwasan nila na wag mapansin. Kasi ang nangyari, habang ginagawa daw nila tong katarantaduhan na to, iyan nga daw yung naisipan nila na
panakip butas dahil alam nila na tututok yung taong bayan. Na totoo naman. 'Di ba? Sa views pa lang kay Senator Alan Peter Cayetano, umabot po ng 40 million ang nanood. No, doon sa doon sa nangyaring issue na yun. So ibig sabihin, talagang nakatutok yung mga kababayan natin sa issue yun. Napaisip nga ako hindi kaya diversional tactic lang yung ginawang pag-arrest or lang nila, inilihis lang nila yung attention. No, kasi 'di ba, kamakailan lang about sa sakit ni Marcos, about sa awayan ni Marcos at ni Martin Romualdez, 'di ba? So, mapapaisip ka na talagang parang inilihis lang yung attention ng tao para doon umatensyon sa issue ng Senado at sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Minsan napaisip ko, hindi kaya yung 6 trillion yan na 2026 national budget, baka lang naman. At yun ay panaginip lamang, baka hindi, wala naman po yung katotohanan. So eto po, panoorin po natin may ipapanood ako sa inyo di pala, basahin pala muna natin to bago natin panoorin yung video na may planong suhulan netong mga senador. So eto sabi ni Senator Amy Marcos, pag hindi nadaan sa incentive package, dinaan naman sa pananakot. Tama ba yan? Tama ba yun? Sabi ni Senator Amy Marcos. Yung hindi pumayag magpasungkit ang iba sa amin na majority, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Pag hindi nadaan sa incentive package, dinaan naman sa pananakot. Ayan ang sabi ni Senator Amy Marcos. At talagang obvious at nakakabahala kasi biruin yung mga banateros, mga kabiyaya. Hindi lang lumipat si Jinggoy, hindi lang nakumbinsi na mag-minority sila Villanueva, Cayetano, at yung iba pang mga nasa majority naglalabasan yung mga kaso nila ngayon. Kaya si Senator Chis Escudero kakasuhan doon ng plunder kasama ni Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, si Jinggoy Estrada naman sasampahan daw ng patong-patong na kaso kasama ni Bunuan, dating DPW Secretary Bunuan. Ang pinagtataka ko lang dito, bakit laging may kakambal? Nung sinabi nilang kakasuhan nila ng plunder si Senator Chis Escudero, ang kasama niya doon si Romualdez. Pagdating naman dito kay Jinggoy, ang kasama si Bunuan. Hindi kaya baka bandang huli, palabas lang nilang tong kay Bunuan at kay Romualdez, ang puntirya talaga nila yung dalawang senador, yung mga senador. Hindi kaya ganun? May may naamoy ako na rito, something smell something malansa So yan, ipapanood ko po sa inyo yung video para lubos nyong maunawaan dito sa mga maaaring suhulan ng mga senador para lang bumaliktad. So panoorin nyo po. Gabi, sinagot nga na ilang senador yung usapin ng umano'y pananakot para bumaliktad ng grupo. May alegasyon si Senator Amy Marcos na may umiiral umanong operasyon upang hikayatin o kumbinsihin ang ilang senador na bumaliktad. Ang mas mabigat paan niya rito ay ang umano'y kapalit na insentibo at pananakot. Ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayon kay Marcos, isa umanong patunay rito ang rekomendasyon ng Department of Justice na sampahan ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. Kabilang sa Estrada sa mga inirekomendang kasuhan ng Office of the Ombudsman ng plundered graft charges kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Kasama rin sa pinakakasuhan sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo at iba pa. Dahil dito, umusbong ang tanong kung may kinalaman ba ang boto ng senador sa usapin ng Senate presidency sa rekomendasyon ng DOJ laban sa kanya. Recommendation ng DOJ lang sa may kinalaman kaya sa voting sa Senate.
Kwenasyon din ni Senadora Amy Marcos ang timing ng rekomendasyon ng DOJ. Tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Nauna nang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ilang senador sa bagong mayorya na umunay tinatakot upang lumipat ng grupo. Bukod kay Estrada, kabilang din umano sa mga pinapangalanan sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva na iniuugnay rin sa flood control scandal. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Almar, maaga nga natapos yung session dito sa Senado, no? At may ilang senador tayong nakapanayam, kabilang na nga itong si Senator Robin Padilla, si Senator Win Gatchalian at si Senator Raffy Tulfo. Kaparehong tanong din sa kanila, Almar, kung sila din ba ay kinausap para nga bumaliktad ng grupo. Sabi naman ni Senator Win Gatchalian at Senator Raffy Tulfo ay hindi sila kabilang doon sa mga kinausap para bumaliktad at mananatili daw sila sa minorya. Si Senator Robin Padilla naman, sinabi niyang kinausap siya pero ng PDP laban. Yun yung nagiging guide niya kung saang partido siya papanik. At maidagdag ko na lang din, kanina inanunsyo din na si Senator Mark Villar, yung bagong chairman na hawak ng Committee on Finance na dating hinawakan ni Senator Win Gatchalian. Sabi ni Senator Win Gatchalian, kumpiyansa siya kay Senator Mark Villar dahil matagal na rin itong nagsiservisyo sa gobyerno at gayon din may kaalaman o may sapat na kaalaman lalo't nang galing siya sa negosyanteng pamilya. Almar? Sheena, doon sa issue na tila iniisa-isa yung mayorya, paano bang ang magiging proseso nito sa pagboto? Magiging buo ba yung 24 o disqualified o madi-disqualified si Senator Bato dahil nga wala siya sa Senate at magiging usap-usapan din na tila susunod si Senator Bongo at si Senator Jinggoy? Almar, doon sa issue ng impeachment, hindi pa natin masabi no regarding doon sa botohan dahil wala pa nga tayo doon sa formal na impeachment trial. At doon naman sa usapin na susunod itong si Senator Bongo at si Senator Jinggoy Estrada. Ngayon, Almar, sa kasulukuyan si Senator Estrada ay may kinakaharap or may inirekomenda nga ang kaso no laban sa kanya. Ito naman kay Senator Bongo ay hinihintay niya kung anong mangyayari pero sa ngayon wala pa siyang dagdag impormasyon regarding doon, Almar. So, ang tindi nito, mga banateros, mga kabiyayan, no, kapag hindi ka talaga sumunod, talagang biglang, alam mo, mabubuhay yung mga kaso. No? Alam nyo, ginawa na to kay Pastor Apollo Kibuloy, marami na kay Pangulong Duterte, at sa iba pa. Paulit-ulit na lang kung ginagawa to ngayon at grabe na talaga. Talagang masasabi mo may kumukumpas May gustong manakal ng leeg. No, may gustong manakal ng leeg, gustong sakalin sa leeg etong mga senador. Ang tanong, sino kaya ito? Ito ba si Ma'am Shitars ba? Si BBM ba? Si Romualdez ba? Or si Sandro Marcos? Sino kaya? Kasi sila lang talaga yung sila lang talaga yung pwedeng gumawa nito na alangan naman NBI, putangin nang yan. Alangan naman si Trillanes, alangan naman yung mga makakaliwa, alangan naman yung ibang mga congressman. Siyempre, sino yung mga leader? Diba? Kung gusto ng katahimikan ni Marcos Jr., di pinatigil niya na to. Diba? Ganun lang kadali. Tsaka, una-una, bakit sa majority lang? Bakit sa mga senador na maaaring humadlang sa impeachment? Ayun yung isa sa sobrang nagtataka tayo. Kasi kung usapang kaso lang, bakit malilinis yung nasa kabila? Malilinis sila ba Makino? Kiko Pangilinan, malinis sila? Si Risa Ontiveros na nagbayad ng witness, malinis ba sila? Sila, yung iba doon, sila Soto, si Ping Lacson na tinuturo ng tawag dito tinuturo ng iba na tumanggap daw ng 50 million nung nakaraang eleksyon na ginamit sa eleksyon sa pangangandidato. Sino pa? Hindi, walang malinis kung talagang sila ay hindi bias, 'di ba? Kaso nahahalata natin kasi nakapokus lang sila sa majority. 'Di ba? Wala sila dun sa mga senador sa kabila. Bakit kaya? No? So grabe, no? Susuhulan or tatakutin
hahawakan sa leeg. Grabe. Alam niyo mga senador, pag kayo nagpadala sa takot, isipin nyo na lang, eto, hindi sa sinusumbatan namin kayo pero kaming mga vlogger, wala kaming, ni katiting, wala kaming lakas sa mga kalaban. Wala kaming, hindi namin sila kayang labanan, ni katiting. Sobrang lakas nila, powerful sila, sobra. Anytime pwede nila kaming ipapatay, anytime pwede nila kaming kasuhan. Pero kami tuloy-tuloy pa rin. Kaya dyan sa mga senador, huwag kayong magpanghinaan ng loob. Senador kayo. Kilala kayo ng buong Pilipinas. Ituloy nyo yan kung ano yung pinaglalaban nyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong magpabayad, huwag kayong magpasakal sa leeg. Putay na. Kasi hindi sa pagrereklamo, hindi ako nagrereklamo sa ginagawa ko, hindi ako nanunumbat. Pero kung kami nga ng mga vlogger na nasa tama lamang, hindi kami natatakot. 'Di ba? Hindi kami natatakot na kasi anytime pwede kami papatay para lang manahimik kami. Sa totoo lang, pwede kami papatay, pagkasuhan. 'Di ba? Sa totoo may mga kaso na nga Sila Banat Bay, Sir Jack, yung iba pa, 'di ba? Sila Jason sila Eric Celi. So maraming may mga kaso na sa amin na sumusuporta sa tama, 'di ba? Pero kami andun pa rin, sige pa rin. Kaya kayo mga senador, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung malakas ang kalaban, kayo humihilera sa kanila. Na kayang-kaya nyo silang labanan, kaya sana huwag kayong panghinaan ng loob. So yon mga banateros, mga kabihay, ano pong may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin at sino kaya sa tingin nyo ang susunod na mga senador na mga magdatraidor, maghuhudas or mga babaliktad? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang